Happy Sabbath sa lahat. Magandang hapon. Happy Sabbath sa tanan o mayong hapon sa tanan nga nagsaulog karon sa adlaw ipapahulay. Okay, padayon ang atong counting o patuloy ang ating pagbibilang sa Feast of First Fruits, itong tinatawag na pagbibilang sa Umer, sa pagdadala ng mga unang bunga sa Panginoon na isinasagawa ng ating mga ninuno ng mga Israelita sa kapanahon ni Moses na ating pinagbabasihan dito sa Torah o dito sa 5 Book of Moses, especially sa Leviticus chapter 23 verse 9. So basahin po natin ngayon ang verse 9 hanggang verse 14 sa chapter 23 ng Leviticus, mga kapatid, at ating pong ibigay ang ating pangunawa tungkol po sa gawain ito na nasusulat dito na maging hanggang sa walang katapusan. Leviticus 23 versikulo 9. Og si Yahweh nagpadayon sa pagsulti kang Moses nga nagingon, sultihi ang mga anak sa Israel o inga sila. Inikabot ninyo sa yuta nga akong ihatag kaninyo o inyo nang maani ang anihon niini. Magdala usab kamo o usa kabinangan sa mga unang bunga sa inyong ani ngadto sa saserdote. O iyang itapyog ang binangan at ubangan ni Yahweh aron makabaton o pag-uyon alang kaninyo. Pagkasunod nga adlaw human sa igpapahulay itabyog kini sa saserdote. O sa adlaw nga itabyog ninyo ang binangan, maghalad kamo og usa ka hinsog nga laking nating karnero sa unang tuig niini. Ingong halad nga sinunog alang kang Yahweh. O inyong halad nga lugas niini duha sa ikanapulo kabahin sa usa ka ipha nga pinong hangina nga gibasa sa lana. Ingong halad nga gihimo pinaagi sa kalayo alang kang Yahweh. Usa ka upay nga alimyon o ingong halad nga ilimnon niini usa sa ikaupat kabahin sa usa kahin sa bino og dili kamo magkaon og tinapay ni sinangag nga lugas ni bag-ong lugas hangtod niining adlaw mismo hangtod nga inyo na ang madala ang halad sa inyong Dios. Usa kini kalagda hangtod sa panahong walay tino alang sa inyong mga kaliwatan sa tanang dapit nga inyong pagapuyan. Amen. Amen. Okay, sa Tagalog, basahin ko po sa Tagalog upang maging malinaw rin sa mga Tagalog nating tagapanood. Kung kayo po walang Biblia dyan, tingnan niyo po sa Tagalog version na aking babasahin sa verse 9, sa verse 9. Sinabi pa ni Yahweh kay Moses, sabihin mo rin sa mga Israelita na kapag naroon na sila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, tuwing anihan ay magdadala sila sa pari ng isang bigkis ng una nilang ani. Ito ay iwawagayway niya sa harapan ni Yahweh upang kayo ay maging kalugod-lugod sa kanya. Gagawin ito kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon ay magdala kayo ng isang lalaking korderong walang kapintasan at isang taon pa lang bilang handog na susunugin. Sasamahan ninyo ito ng isang salop ng harinang minasa sa langis ng olibo bilang handog ng pagkain butil at isang litrong alak bilang handog na inumin. Ang halimuyak ng handog na ito ay magiging mabangong samyo kay Yahweh. Huwag kayong kakain ng tinapay o trigo, maging sinangag o sariwa, hanggang hindi ninyo magagawa ang pagkahandog nito. Ito ay tuntuning sundin o susundin ninyo habang panahon. Sa Leviticus 23, chapter 23 mga kapatid, dito po naitala sa librong ito, sa Book of Leviticus mga kapatid, ang mga pista na iniutos ni Yahweh sa mga Israelita sa pamamagitan ni Moses. Sa verse 1 ng chapter 23 ay mapapansin natin from verse 1 to verse 3, Sabat ang tinutukoy na ipapasagawa dito, weekly. Ngayon naman, pagdating sa verse 4 hanggang verse 8, ito pong pista ng Pasko, ang ini-instruction dito. Ito ay isinasagawa ng mga nag-practice ng pananampalatayang Hebreo o kaya natin, o kaya ng mga iba dyang mga balik Hebrew culture o ng Hebrew practice na pananampalataya mga kapatid. Pero pagdating dito sa pista ng pag-aani, ay ito yung pista na hindi nabigyang linaw dahil wala pong pagtitipon, walang holy convocation. Pag sinabing Sabat, weekly, mayroon pong convocation, holy convocation, tulad ng ginagawa natin ngayon. Pagdating sa Feast of Unleavened Bread, na bubuksan sa seremonya ng Pasko, ay nagkakaroon din ng pagtitipon. Kasunod, itong Feast of Harvest, o pag-aani ng unang bunga, Feast of First Fruits, ay wala ng pagtitipon. Medyo, kung ating ililiteral, hindi ito na-practice ngayon. Sa mga kadahilanan, wala tayo sa panahon ng mayroong templo.
Kung saan, ang instruction nga dito ay magdadala ng unang bunga ang mga mananampalataya o Israelita doon sa templo kung saan naroon yung mga saserdote o mga pare at isasagawa ng mga pare ang mga handog na dala nila ay iwawagayway sa harap ni Yahweh kung saan isasagawa ito sa seremonyas. Pero ang pinagtataka lang natin mga kapatid, Brother Bong, pagdating natin sa bandang dulo, ang sabi pa dito, ito'y inyong susundin. Tuntuning walang katapusan, saan kayo naruroon? Saan kayo naninirahan? Lumalabas tuloy dito, kung ating isuma total, ang instruction ito ay red flag. Ibaga tuloy, itinabaga, Kuya Bong, hindi alam ng Panginoon sa panahon ito ni Moses na magkaroon ng pagkawasak ang templong ini-establish ni Moses sa paglipas ng panahon. Kasi ba't niya ilulunsad ang instruction na ito'y walang katapusang tuntunin? Kung saan, sa panahon natin, wala naman ang literal na templo kung saan isinisagawa ang seremonyas na napapaloob or tinutukoy ng instruction na ating binabasa dito. Lumalabas tuloy na red flag ang instruction ito kung ating ililiteral. There's something wrong. Okay, so gusto ko lang mga kapatid na ihatid sa inyo, buksan ang inyong unawa at palawakin ang analisasyon tungkol sa instruction ito, tungkol sa espiritual na kahulugan ng pananampalataya ng gawain ito mga kapatid. Dahil naibigay na po natin ang kahulugan ng pista ng tinapay, ang kahulugan ng Paskwa sa nakaraang mga pag-discuss natin. Ngayon naman ay ating ipapaliwanag at ibabahagi sa inyo mga kapatid ang kahulugan ng pista ng unang bunga or pagdadala, paghahandog ng unang bunga. So pagka sinabing unang bunga, in connection po ito sa pista ng tinapay na walang pampaalsa. Kasi po mga kapatid, ang tinapay na walang pampaalsa, yung tinapay na natatanggap ng tao, yung daily bread na natatanggap ng tao, yun po yung idea na nag-fuel sa buhay natin para tayo makapagpatuloy. Amen po ba? Amen. At ang bunga po na tinutukoy dito, yung result sa idea na meron ka. Amen. So yung bunga po dito, yung result, ang yung dadalhin. At kung ating mapapansin, sa instruction ang sabi, sinabi pa ni Yahweh kay Moses, sabihin mo rin sa mga Israelita na kapag naroon na sila sa lupain, ibibigay ko sa kanila, tuwing anihan ay magdala sila sa pari ng isang bigkis ng una nilang ani. Sa lupa, kung sila'y nandun na sa lupa na ibibigay sa kanila, ay pag nag-ani na sila, magdadala sila. Samantalang isang beses lang ito nangyayari. Amin po ba? Bakit paulit-ulit itong gagawin? So, magsisimula, kumbaga, kung ating titingnan. Pero, yung palawakan ng iyong analysis, kasi pag sinabing lupain na daratnan, hindi tayo kumpinsido na ito'y lupain talaga na literal na kanilang naratnan. Unang cross-examination natin dyan para sa mga literal na pangunawa, wala pong literal na umaagos na dugos at gatas sa existing Israel ngayon. Amin po ba? Amen. Ni history po, wala po kayong maturo na dito, sa lugar na ito, umaakay ang dugos at gatas. So kung wala kayong maituro na dyan umaagos ang gatas at dugos, tumutukoy iyan sa espiritual na pagkakaintindi na nais iparating sa sulat o sa aral, sa tuntunin na isinasagawa ng mga Israelita. Okay? So pag sinabing lupa mga kapatid, tumutukoy po ito sa bawat sarili natin na kung saan ang makapangyarihang function nito kapag naisagawa mo yung kabutihan, yung mahanap mo yung purpose ng iyong pag-iral, ng pagkasilang mo sa mundong ito, pagkaroon mo ng muwang sa buhay na ito, ay magkaroon ka ng total benefits sa function ng lupang ito. Ang makapangyarihang function ng lupang ito, ang tinutukoy na kung saan ani ang iyong makukuha. At kapag hindi mo lalagyan ng libadura ang mga ideya na nagdating sa iyong sarili, mga kapatid, makakaani ka talaga. At yung unang bunga na tinutukoy dito, kapag isinasagawa mo yung idea na dumating sa buhay mo, wino-workout mo, ginamit mo, na walang halong pagkasariling pananaw para makabinipisyo yung sarili mo, yun yung magkakabunga at dadalhin mo sa pari. Okay? So, pag sinabing bunga, unang bunga, ito po yung every idea na meron ka sa taon. Kasi, aminin nyo sa hindi, every challenge na papasukin natin sa buhay, mayroong mga bagong ideya. Amin po ba? Amen. Every challenge na ating papasukin, mayroon talaga ideya. Psycho. Walang katapusan yan. So, pag dating dito, sabi, magdala ng isang bigkis ng una nilang ani, dalhin sa pari, at iwaway kayway sa harapan ni Yahweh o sa Yahweh, upang kayo'y maging kalugod-dugod sa Kanya. Gawin ito kinabukasan sa araw ng pamamahinga. Itong araw ng pamamahinga na tinutukoy,
na isinasagawa ng mga mananampalataya weekly, spiritual na pinaghuhugutan nito ay yung every challenge na ano mo, na overcome mo ba? Kumbaga na ano mo na nalampasan mo, na accomplish mo, na settle mo yung ano challenge na yun at nagkaroon ka ng kapahingahan. Di ba? Yan po yung tinutukoy sa Sabat, kapahingahan. Mag-alay ka. Yung bunga nun, ialay mo. Pag sinabing Yahweh, yun po yung rules ng tinatawag na rules of life, yung karma. Alam mo, yung karma, gumawa ka ng mabuti, mag-ani ka ng kabutihan. Amin po ba? Yan po yung rules of life. So, ialay mo sa Yahweh. Ialay mo doon sa pinagmumula ng iyong lakas. At saan mo yan gagawin? Sa sarili mo. Amin po ba? Amen. Amen. Pag gawin mo sa sarili mo, ang kasunod mo yan, i-extend mo sa kapwa mo. Kasi, pag ginawa mo ito sa kapwa, alone, parang siniparit mo yung sarili mo, maging sakripisyo yan sa iyo. Pero pag ginawa mo yung pagbibigay mo sa yung pagtulong mo, pagbigay mo sa kapwa para sa sarili mo, yan ay gawa na may pangunawa. Ani magod yung mga kung mutabang kasi mong isig katao, na ang imong gihunahuna nakabenepisyo, siya ang nakabenepisyo, wabot ang panahon, mapulaan ka. Nanuman, nagunahuna man ka nga ang imong tabang, siya ay nakabenepisyo. Pero kung sa imong pagtabang, ang imong gihunahuna, ikaw ang nakabenepisyo, di jud ka pulaan. Nanuman, sure man ka, na samtang mitabang ka, mas nakabenepisyo ka. Mutuo bagutas si Iyon Apostol Pablo nga, it's better to give than to receive. Mas maayo daw ang muhatag, mas lamang daw ang gahatag kaysa midawat. Okay man sa ang midawat, kaya ay manggulpod. Pero, kung nakasabot ka aning pagtulunan nga giwali ni Apostol Pablo, nga nung itong nasulti, tura ba yung giwali ni Apostol Pablo? Tura yung kanyang itinuturo. Ito yung basis. Unang ani, yun po yung results ng ideya na meron ka, na hindi mo hinaluan ng makasariling layunin o makasariling intensyon habang ginagawa mo ang ideya na nag-fuel sa buhay mo. Amen po ba? Amen. Okay, so itong unang bunga, kapag igawa mo ito or sagawa mo ito in literal, mahirapan tayo eh. Bakit? Lalo na ngayon sa panahon natin, maraming nag-oopisina na naghahanap buhay. Ano mang unang bunga nila? First salary? Yung trabaho na, ang tagal na yung nandyan sila sa pwesto. Hindi mo matasabing kailan yung unang bunga. Di ba? Kung yan ang ating babasihan, yung may bunga lang ang mag-aalay, kawawa naman kasi wala nang nagtatanim. Kawawa yung mga pastor sa syudad. Kasi walang magdadala ng bunga. Kaya ang sabi ng iba, wala na daw yung lumang tipan. Kasi hindi nila naintindihan. Kapag sabihin nyo kaagad, in suma total, na wala na ito, lumalabas tuloy na mahina ang Diyos sa panahon ni Moses. Yan po ang inyong tandaan. Kasi hindi pala niya alam na magbabago ang hinaharap. Pausap man din ang umabot, pwede siya kibaw. Bantog ramingon diya sa Kapitulo 6 sa Genesis, nagbasol ang Diyos na gibuhat niyang tao. Wala siya nasayod unsay dagatan sa umabot. Hindi man ta musubot anak, kaya nga itong gila na Diyos, sapagkat tinuod lang ang Torah community, nag-ila sa Diyos nga nasayod sa umaabot, o sa umaabot pa tayo. Mauna ang Diyos sa Torah community. Natin, patuloy tayo. Sabi dito, isa-isahin natin ito mga kapatid, no? Sa Bisaya, sabi niya dito, sa verse 10, sultihi ang mga Israelita, inikabot ninyo sa yuta, ihatag ko kaninyo, o makaani ka mo sa abot ni ini, dada sa pari, o ang usa kabangan nga uhay sa inyong unang abot, o iwarawara niya kini at ubangan sa Ginoo, aron kahimutan ka mo sa Ginoo, buhaton kini sa pari, pagkasunod adlaw, tapos sa adlaw papahulay. Sa 12, sa adlaw sa inyong pagwarawara, nga sa binangan nga uhay, paghalad ka mo sa Ginoo og nating karnero nga laki, kung usa ka tuig ang kagulangon ug walay daot. Kung may mapapansin ka Brother Bong sa instruction dito, ang mag-aalay literally pare. Iwawagayway niya sa harap ni Yahweh. Pagdating sa verse 12, kayo pala ang nagwawagayway. Pansinin mo Brother Nor. Basahin ko ha. Sa verse 10, ang sabi niya, ang pare ang magwawagayway sa unang bunga. Pagdating sa verse 12, ang sabi niya sa Bisaya, sa adlaw nga inyong giwarawara ang binangan nga uhay. Ingon kay ang pare may magwarawara. Pag-abot sa bersikulo 12, kamo man lagi. Maglibog ka ani kay. Sa babaw, ang pare may dadon nimo dito sa pare kay magwarawara ang pare. Unya pag-abot sa bersikulo 12, ikaw man ang nagwarawara. Human sa adlaw ipapahulay. Ikaw rin ako ng pare. Kana mo itong imbestigahan karon. Kinsa ang pare. So yun ang ating iimbestigahan mga kapatid dahil nakakapagtaka Brother Bong sa instruction sa verse 9, verse 10, pare ang mag-aalay. Pag sinabing pare, based sa Old Testament, Levites, yung naka-duty sa templo. Pagdating sa verse 12, ikayo pala yung individual na nagdadala ng alay. Imbestigahan natin, sino itong pare? So pag-unawa natin dito, mga kapatid, yung pagkapare ng Levita,
representante lamang upang isagawa ang seremonya. Kung ating maaalala, sa Exodus, ipinangako na ng Panginoon sa chapter 19, Exodus, tingnan natin, no? Chapter 19, verse 5, hanggang versikulo 6. Exodo, Kapitulo 19, versikulo 5 ngadto sa 6. Og karon kun kamo pugot nga magasugot sa akong tingog og sa magatuman gayud sa akong pakigsaad, nan kamo tinong mahimong akong linaing katigayunan gikan sa tanang ubang mga katawhan. Tungod kay ang tibuok yuta ako aman, og kamo mahimong usa kagingharian sa mga saserdote ug usa kabalaan nga nasod alang kanako. Ini ang mga pulong nga inyong isulti sa mga anak sa Israel. Amen. Kung ating basahin dito sa Tagalog version, sabi dito, no? Ganyan sa binasa ni Kuya Bong, maging kayo'y aking nasod ba kanang katawhan nga mga saserdote. Kanang saserdote mao nang pari. Akong basahon diri sa Tagalog version sa verse 5. Kung susundin ninyo ako at maging tapat sa aking kasunduan, kayo ay magiging bayang hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Kayo'y gagawin kung isang kaharian ng mga pari at isang bansang banal. Kung ating pansinin yung instruction dito, hindi po exclusive yung pagkapari sa Levi. Ito yung hindi naunawaan kung kaya nagkagulo sa pagpapatuloy ng pagsasagawa ng seremonyas sa mga Israelita at kinontra ni Jesus Christ o Yeshua, Yahweh Shai, sa kanyang kapanahunan ang seremonyas na kung saan exclusive na isasagawa ng Levites, Kuya Bo. Dahil hindi na na-serve sa purpose yung spiritual meaning ng instruction ng Torah kung paano ito i-apply ng mga mananampalataya o ng mga Israelita noon. Dahil kung ating titingnan, kung isasagawa lang yung analysis sa spiritual na batayan, dito sa binigay na Torah or instruction sa ating pinag-aralan ngayon sa chapter 23, malinaw na yung pagkapare ay hindi yung libita ang tinutukoy, hindi yung libita lamang ang tinutukoy, kundi yung pagkamatuwid na nasa bawat isa na kung saan yun, kung ating papasinin, katong king of priests, si Melchizedek, king of righteous, yung Melech means king, Tzedek, Hebrew-yan, Melech, Hebrew-yan, king, Tzedek, Hebrew-yan, righteous, king of righteous, ay spirit na aktibo sa isang taong nag-ibig sa pagkamatuwid. Kaya, kung ating titingnan, wala pong lineage o genealogy si Melchizedek kung saan lumutang sa history sa buhay ni Amang Abraham. Because wala siyang lineage kasi ideya po yun na lumutang sa pagkatao, sa pisikal na pagkatao ni Amang Abraham. At yung pagkapari na tinutukoy dito ay spiritual na aspeto, magiging aktibo sa bawat mananampalataya. At ang magsasagawa ng paring literal na magsasagawa ng seremonyas ay exclusive sa tribes of Israel, Levites. Pero yung pagkapare, kung saan sinabi ni Apostol Pedro, kayo o tayo sa hinaharap ay magiging royal priesthood. Dahil sa Messianic teaching, sa Messiah o sa katuruan ni Jesus Christ, na ibigay ang tamang kahulugan ng Torah. Kung saan, sinabi niya sa Matthew chapter 5, verse 17 hanggang 19, kung ating tingnan dyan. Matthew 5, versikulo 17. Ayaw ninyo huna-hunaa na ako mianhi aron sa pagbungkag sa balaod o sa mga manalagna. Ako mianhi dili sa pagbungkag, kundi sa pagtuman. Okay, yun po yung nakasulat sa verse 17. Sabi sa Tagalog, huwag ninyong akalaing na parito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ng mga propeta. Ang diferensya sa nagtakwil ng mga selebrasyon ng kagaya ng ipinagpatuloy natin ng mga Hebrew, nagpractice ng Hebrew na pananampalataya, sinasabi kasi nila, brother Bong, ang Torah o yung Old Testament wala na daw obsolete na daw Ngunit, malinaw naman sa founder ng Christianity, Jesus Christ, hindi nga siya naparito upang pawalang bisa ito. Siya ay pumaparito para bigyan ng isang katuparan. Ibig sabihin, sa ibang version, bigyan ng tamang kahulugan. Dahil naging nabangga niya yung mga Levites, yung mga Parasiyo noon, na literal yung pagkakaunawa sa instruction ng Panginoon na ibinigay sa pamamagitan ng Moses. So, kung ating titingnan, wala talaga naalis o hindi talaga na obsolete yung Torah, mga kapatid. At ito namang nag-practice sa
gawain ito, hatid ng first fruit, sinisikap nila na maitayo yung templo, maibalik yung priesthood, upang may tatanggap na daw sa mga unang bunga at makumpleto na yung pista na ini-instruction sa Panginoon dito sa Leviticus. Kaya lumalabas tuloy na para mangyari yung instruction na ito, sila ang gagawa ng paraan. Gawa sila ng templo para ang sugo ilang mabuhat. Literally. Nalimta nilang kwinta ba? Nga murag nasipyat na yung Ginoo kani adto kung sa apaagi nga pagkwinta nga inato, nasipyat di siya nga what ay siya nasayod nga sa umaabot mo ba ang templo, di naman nanom ang tao. Nasipyat ang Ginoo sa panahon ni Moses. Pero ang tinod ang Ginoo masipyat. Ang inyong pagsabot mga igsuon mo ay nasipyat. Klaro-klaro lang. So nasipyat ang pagsabot nga literal. Nagkamali ng pag-aanalisa ang may ganong pagsasagawa ng pananampalataya. May mga nagbalik Hebrew culture, may nagbalik Hebrew faith, pero ninanais nila na gawin ito literal. Wala kayong pagkakaiba sa pariseo noon, kung saan hindi nila nauunawaan kung kaya ang inyong mga mahal sa buhay ng mga Christians ay hindi kayo magkakasundo. Dahil sabihin nyo sa kanila, mali yung ginagawa nila at kayo yung tama. Ngunit mga kapatid, sa pagtitimbang natin isasagawa, mali kayo. Mali yung pag-apply ninyo sa pangunawang ito. Pero yung desire ninyo, hindi po mali. Tama po yung pag-ibig ninyong sumunod sa Torah. Pero gusto kong i-share sa inyo na mali kayo doon dahil nandun din kami sa pangunawang iyon. At nais kayong kalabitin upang lawakan ang paningin sa analisasyong ito upang maisagawa ng may makabuluhan. Kasi ano ba benepisyo ninyo? Akala nyo kasi pag kayo nagpasa ng isang bigkis na bunga, yung Panginoon na nakadurungaw sa inyo sa langit, ay tuwang-tuwa. Yun o, yung anak ko nagdala ng isang bigkis ng bunga. Walang ganun mga kapatid. Walang ganun. Ang parit na tinutukoy dito, yung bang pagkamatuwid na meron ka, na nag-fuel para labanan mo yung siguristang attitude na nagsusulsul sa'yo. Yan po yung inner battle na nangyayari sa individual. Yan po yung totoong laban. Totoong labanan na naganap. Bago nangyari ang labanan sa labas, yung naglaban na yan, tatalo na yan. Parehas yan, natalo na. Amin po ba? Tingnan nyo, pag may nagsuntukan, parehas yan, talo eh. Bago nangyari yung suntukan, o bansa na naglaban, o pamilya na nag-aaway, husband and wife, parehas yan, talunan. Amin po ba? Amen. Talunan na yan. Dahil bago yan nangyari, natalo na sila within. Sa loob. Dahil ang tunay na labanan, ang pagkamatuwid at yung siguristang attitude na meron ka, which is serpent attitude at yung Messiah spirit. Yung Holy Spirit. Amin po ba? Amen. Amen. Ay yung pagkapare, nasa sa atin yan. Nasa sa atin yan. Yung ideya, tinapay. Sa gawa mo, yung fuel na nandyan sa'yo. Kasi parang puhunan ba? Kasi yung tinapay, puhunan yun eh. Kasi hindi naman nagbibigay talaga ng literal na tinapay na bumaba ang Diyos. Ito yung tinapay para sa'yo, gutom ka. Wala naman ganun. Kahit hindi natin ibasi sa mga magagaling na mga doctorate degree, imbestigahan mo sa sarili mo, ano bang nag-fuel sa buhay mo? Ba't nakakapagpatuloy ka ngayon? Ano bang nakamit mo sa buhay? Ideya na meron ka. Amin po ba? Amen. Yan yung nag-fuel sa iyo. At yan yung buhing tinapay, yan po yung buhing pan. Yan po yung living bread na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya, yung iaalay mo, yung pista na ginagawa, connection po yan. Kung pansin mo, una, unleavened bread. Tapos, harvest. Ano ba connection nito? Harvest, yung po yung na-harvest mo, yung na-benepisyuhan mo, na-benepisyo mo, sa ideyang meron ka na hindi mo nilagyan ng libadura, na hindi mo hinaluan ng personal na interes. Tanawa na ng mga plano sa kinabuhi sa tao, kasagulan o ka ng pinalasubas, di yun na mo success may exo. Di yun na. Kaya ang nag-exist na sistema sa kinabuhi, yung umiiral o pinapairal ng sistema, pinapairal ng energy, pinapairal ng Yahweh, the existing energy, yung pagkamatuwi. Tsamba ka karon, lusot ka. Ugma, mas dako kaguba. Kalusot imong dinautan karon, okay pa na. Pero ang kinabuhi sa tao na naa sa yuta, naaaning gawa sa murag balon.
Matunog na nagamay ka iyong sungo sa kugon, mugawas na ang hangin, ug mahimo ng piling balon. Amen ba? Amen. Amen. Alam yung balon, kung tatagawin lubo, kasi pag balon sa Tagalog, ano yun, tabay. Yung buhay ng tao parang lubo. Ang lubo, dalawa kasi lubo, mayroon yung asong gubat. Kalito sa Tagalog talaga ako. Hirap kayo piso-piso. Yung paburot. Yung paburot ba? Yun yung buhay. Kaya kung magtiwala ka sa proseso, pumita nang gingon sa mga successful, padayon lang. Trust yourself. Oh. Anong trust yourself? Trust your inner self. Kasi ang inner self, Trust your idea. mauna. Ang sumbanan. Nagi, sulti sa Genesis. Yan ang sinasabi sa Genesis chapter 1 verse 26. Kung saan, dyan ka hinulma. Yan ang Diyos. Yung pagkamatuwid. Yan yung inner self mo. Kaya nag-bow down ang mga ninuno natin, hindi dahil may nakatingin na Diyos sa langit. Meaning, nag-bow down dyan, nagpatira pa siya, sasambahin ko ang buhay na makapangyarihan dito sa loob ko. Yan po ang ibig sabihin. Kasi pag nag-bow down ka, hanap-hanap ka ng saan dito ang Lord? Saan dito ang Ines ko? Hanap mo. Kaya tuloy, parang kang ma-distract ba kapag hindi mo nadala yung kumpas at bago ka sa lugar, di ko masamba ngayon si Hawa kasi hindi ko nahanap yung S. Hindi mas. Kasi sa North, nandun yung throne of God eh. Kalukuhan. Sa trono, Brad. Kailangan nakatira pa ka sa North. Kasi andun yung throne. Kailangan sa Judaism practice, kailangan nakaharap sa West. Kasi andun yung Jerusalem. Kasi ang sabi, kapag nakaharap at nanalangin, nakaharap sa Jerusalem, diringgin yung panalangin, yan ang pakiusap ni Solomon na nakasulat sa aklat kung saan naisulat yung kasaysayan ng mga hari. Pero, ang pagpapatira pa, yan po ay simbolo na kung ano yung pagkamatuwid na nasa sayo, yan ang sundin mo. Kapag nagpuri ka sa Panginoon, ilagay mo ang sarili, ilagay mo yung pangunawa mo na nasa loob. Yung makapangyarihang pangsyon na natatamasa mo, yan ang Diyos. Huwag mong isipin na ang Diyos, kapag nagpupuri ka, nakatingin sa iyo. Na, akin niya akong anak, kay may kayo sayaw, yung panahon sa pagtay. Marami ang hindi nakakaunawa how to pray, how to worship the living God. Maraming hindi nakakaunawa niyan. Kaya, ang pista ng unang bunga na ipasasagawa ng mga mananampalataya magpakailanman, ito ay may spiritual na kahulugan. Na bawat taon, nagiging yung self-reflection, kasama ito. Kasama ito sa self-reflection na mangyayari. At isasagawa mo. Bibigyan ka pa ng chance. Pag hindi mo naisagawa kasi human error man yun yung tao. Tagaan pag yung chance sa napulong adlaw sa ikapitong bulan, pahinulsulong ka. Kaya namang yung panahon mo siya, pinagugsak to. Siya, mandihay. Ando na yung desire. Tama na yung desire. Kaya na ba ni kalahian sa Bisaya, kaning tinguha o gusto? Kasabot mo na mga igsoon? Kung Tagalog, kung sabi ng di gusto? Gusto rin. Gusto niya po. Yung tinguha? Nais. Nais. Yung gusto at nais. Magkaiba yun eh. Yan ang kailangan nating i-match. Iba yung gusto natin, iba yung nais natin. Magkaiba. Dapat align yung dalawa. Kasi yung gusto natin, dali. Pero yung nais natin, yung maganda. Yung maganda result. Pero yung gusto natin, dali na makuha yung kagandahan. Amin po ba? Amen. Yan yung nature ng tao eh. Very shortcut. Gusto mo, dali ka. Instant. Why taong gusto tugay? Gusto tugay dali. Amen? Muna'y labanan. Diri ang tunay na labanan. Sa gusto o tinguha. In Tagalog, gusto at nais. Kailangan mong maging malinaw sa iyo kung ano ang nais mo. Pag maging malinaw na sa iyo, i-align mo yung gusto mo. Example, sa farming, pag nakakita ka ng isang farm na nagbubunga na napakaganda. Yung benefits, andun yung harvest, andun yung ganda. Sa pagtanaw pa lang sa mga bunga, sa pagtanaw pa lang sa mga pananim, ang ganda na. Amen po ba? Amen. Amen. Pero pag andun ka na sa actual, gubat pa yung area, kung sa taga Davao pa, laki. Kunya, kung imong hagbas, kunya matugkan kung sagot, mingon na bagnot, sa mga libon, pag andun ka sa actual, at yung farming na ninais mo, maganda yun eh. At isasabak mo yung sarili mo doon para magkuha mo yung nais mo, ang hirap pala eh. Tapos wala kang punan, di talagang hindi madali. Kaana ako sa gugaling, hindi dali ba? Tapos, nalinis mo na. Nalinis mo na yung area. Nung nagtanim ka, saging, tatanim mo yung saging, 1 taon pa pala, bubunga. Kung may katawan, 7 months, magbunga na. Kasi yung tinanim namin, kung isasama namin yung katawan,
Kung isasama mo yung katawan, napakahirap. Kaya ang tinanim mo, yung pinaka-ano lang, pinaka-root, ang pungol kung sa Bisaya pa. Yun yung itinanim. So, 1 year talaga yun, bubunga. So, di talaga madali. Pag nakita mo yung isang niyog na, ang mga niyog na nagbubunga na napakaganda at napakahayahay siguro ng may-ari nito kasi ang mahal na ngayon ng niyog eh. Biruin mo, yung niyog na binuntan ba? 30 yung kilo. Kasama na yung bagol na tubig. 30 na yung bili. Yung mahal. Ngayon, 20 na. Yung mahal pala. O dito, 13 yung last na alam ko presyo. So, ang taas ng presyo kasi isang nyo, pag malaki yan, sobra 1 kilo yan. Eh, pag mayroon kang 1,000 nyo, 17,000. Pinuin mo. Pag nakakita ka ng niyogan na nagdami ng buong, ang daming, ang ganda ng pakiramdam, ang sarap tingnan. Pero, kung isagawa mo pala, napakahirap. Kasi yung mga lubi, yung mga niyog, 7 to 10 years pala yung magbubunga. Kaya, linawin mo kung ano yung nais mo. Kung nais mo bang farm, kailangan mo na agwanta. Return of investment, dugay kayo. Astang dugaya, oy. Perting dugaya. Pero, ito yung nakita kong magtupiwil para magiging Para makagwanta. maging tawag dun sa English na may tawagan na sa English ka ng ang agwanta ba tawagan na perseverance, maano mo talaga yung perseverance. Habang gagawin mo pala, turuan mo yung sarili mo na maging masaya. Amen po ba? Amen. Amen. Kasi pag masaya ka habang gumagawa, hindi ka napapagod. Amen. Kung mapapagod ka man, natatanggap mo. Kasi, hindi ka nauumay. Kasi ang kapaguran, nandun talaga kasi katawang lupa tayo. Yung ibig ko pong sabihin, hindi ka na, kung sabi sa'yo, hindi ka mapulaan ba? Hindi ka mauumayan. Gawin mo. Turuan mo yung sarili mo, paano maging masaya habang gumagawa pa lang. Huwag mong ilagay sa sarili mo na saka ka maging masaya kapag nagbubunga na, hindi ka tatagal, kapatid. At yan yung nakita ko na itinuro ng Torah. Paano magkaroon ng perseverance. Kasi noon, livestock ang hanap buhay at pananim ng mga tao. Amen po ba? Amen. Kaya, yung gusto at nais, kailangan mag-align. Kapag hindi nag-align, yung nais mo, hindi talaga yan mag-materialize. Nais mong ganito yung mangyari. Hindi ka naman tatagal sa process. Hindi ka makakatiis dun sa process. Wala ka talaga. Kasi, yung init sa bukid, grabe yung init sa bukid. Yung normal na naiinom ng tao, ilang baso yun? 8 glasses a day. Pero yung 10 liters, 2 lang kami ni Kuya Ilto, nauubos namin yan isang araw. Ilang baso yung 1 litro? Siguro mga 9 glass. No? 10 liters, imagine yung 10 liters, nauubos namin yan isang araw. Sa init ng panahon. Kasi kapag hindi kayo inom, tutuyo talaga yung utak mo sa init. At kung tatago ka rin sa sikat ng araw, wala rin mangyayari. Diba? Wala rin mangyayari. Kasi, pag mas mainit na yung araw, alas 9, wala. Grabe na yan. Magting. Oo. Parang talagang kung hindi ka masaya sa ginagawa mo, hindi ka talaga makakatiis. Kaya, yung nais mo, i-align yung gusto mo. Ang gusto mo, isentro mo sa nais mo. Huwag yung ang gusto mo, kabitan mo ng gusto ko ng madali. Hindi ka tatagal. At hindi ka makakaalay ng unang bunga. Ang mga unang bunga na iaalay mo sa Yahweh, tumutukoy po ito sa perseverance na mayroon ka. Unawa po ito na nangyayari sa iyong sarili kung paano ka maging masaya habang ginagawa mo, sinisikap mo yung pangarap mo, pinagsikapan mo yung nais mo. Yun yung pangarap natin. Yan. Yung natuto ka paano magtiis. Natuto ka na maging masaya habang nagtitiis. Yan, yung mga idea, yung mga nakuha mo, paano maging masaya habang nagtitiis, yan yung mga unang bunga. At ito mo, sa sarili mo yan, mangyayari. Magulat ka na lang, natingnan mo yung itinanim mo. Ay, 3 buwan na pala yung nakalipas. Nakita mo yung area, ay, ganito na pala. Bakit? Dahil masaya kang gumagawa. Sa mga pangarap sa buhay, sa pag-aaral, ano mga aspeto natin papasukin? Ang Torah po, nagtuturo. Yung libro na sinasabi lang obsolete na nagtuturo po siya. Kasi ang librong ito sinasabi ng mga expert na nakikita ko na ito daw ay physiology book na kung saan ang meaning ng physiology book, study of the human origin. At ang origin ng human being
hindi po itong katawan, kundi ang tumatamasa sa makapangyarihang function na inilalabas ng katawan ito. Tayo po ang nagtatamasa. Huwag mong angkinin na ikaw yan. Nagtatamasa ka. Napakahayahay natin. Dahil nandito ka para tamasahin. Para binipisyuhin ang makapangyarihang function ng katawang ito, which is yung nagpa-circulate ng function ito ay ang tinatawag na God, tinatawag na Diyos. Amen po ba? Amen. Amen. Yan po yung lalim kung ano yung Diyos, kung ano yung mga aral na napapaloob dito, na kung saan mga reliyon, mga sekta nagkabangga-bangga dahil sa kami yung tama at puro nag-advertise pagdating ng araw, mabubuhay muli at makakaakyat sa langit. Ang Biblia hindi po nagtuturo ng gano'n. Pangunawa nyo lang yun. Ang Biblia nagtuturo sa kaginawaan ng buhay habang nandito ka sa katawan ko. Wala po pagkatapos ng katawan ko. Wala po siyang ito. Kaya, nawa po, maging mapupulutan ito ng aral ang meaning o ang aming pagbabahagi sa unang bunga. At maging pagbubukas ito ng analysis ng mga Bible reader kahit po sa estado ng inyong tagapagsalita, hindi po tayo nakapag-attend ng anumang Bible seminar, Bible school, pero gusto ko lang po tingnan nyo ang analysis na aking ibinahagi at imbestigahan nyo po sa inyong sarili. Kayo po mismo ang makakakita sa katotohanan na sinasabi. Magandang hapon sa ating lahat. Happy Sabbath. Shalom Aleichem. Shalom.